Okay. Ang gagawin po kasi natin, Direk, ay ganito, no? Before we continue with our discussion about fasting and about the benefit on its health, gusto ko direct ipakita natin on certain pictures that I prepared. Yung pictures na yon, first of all, ay tungkol doon sa condition ng lymphoma. Tapos, ipapakita natin after the break, yung mga magaganda namang litrato ng ating panauhin. So, direct, with your permission, ipakita nga po natin muna yung hinahanda kong picture number 1. Miss Feline, yan yung lymphoma. Apa. Sa mga nanonood at nakikinig po sa atin, ito ay problema sa kulani. At itong kulani na to, na kung tawagin natin ay lymph node, nawawala siya sa normal, na kung tawagin namin ay metabolism or homeostasis, na pwede siyang dumami, uncontrolled, pwede siyang lumaki, so much so na ang nangyayari, nagkakabukol-bukol. Nagkaroon ka ba ng mga kulani o bukol? Yes. Check Direct again. pa-out na po yan. Check na again? Check again. Saan ang bukol mo? Yung pinakamalaki po sa may underarm po dito sa bandang yan. Ay, pinakita mo ba sa akin yun dati? Nawala na po. Binabiopsy na muna kasi. Pinabiopsy? Pero meron din at what age was that? Nung 19 or 20 ako. Tama po ba? Kasama, nasa kaliwa ko ngayon ang mga magulang po niya. Was she na gano'n? 19 or 20? So, teens pa. Graduating sa college. Before graduation sa college. So, nakakapaka ng mga bukol sa kilikili tsaka sa leeg. Actually, malaki sa dito. I-describe mo. Dati ganito. Yes. Hindi, sa coin. Sa coin siguro dati, mga 25. Yung 25 lumang 25 cents. Yung lumang 25 cents. Ngayon, piso na eh. Oh. Tapos, medyo lumaki na siya na parang 20 pesos. Siguro yung 20 pesos. Yung feeling ko kasi yun yung hawak ko. Medyo from here. Kung bilugan siya, di para siyang lansones. Malaking lansones. Malaki po. And then sa leeg mo rin. Meron. Ayun. Pero hindi ko siya masyadong pinapansin. Parang kala ko normal. Pero mas evident yung dito Masakit ba yung nasa kilikili mo? Medyo uncomfortable. Kasi parang nakaganyan. naka-angkla siya, no? So parang kang model. May ganyan parate. Pero merong bukol dyan. So hindi lahat na nakaganon. Model. Joke lang. May bukol. May nakaharang. Ano bang klaseng diskusyon ito? Stage 3. Stage 3. Tawa na kami ng tawa. Pagtawa na lang natin. Joke. Stage 3. Okay. Direk. Alam niyo, pinasasaya lang po namin yung Martes ninyo kasi kaysa nakatalokbog po kayo at kayo nag-aayon o nalulungkot. Alam niyo, there is a future, there is a tomorrow behind a certain illness. Yeah, huwag kayong masyadong natatakot. Ha? Pinasasaya lang po kayo ng panauhin natin. Meron tayong picture number 2, Direk. Ipakita nga po natin. Ayan. Yan yung sinasabi mo sa leeg. Ang sintomas ng lymphoma ay enlarged ang lymph node, yung kulani lumalaki, mapapagurin daw, sabi Ikaw ba? Hindi masyado. Hindi masyado. Bata weight pa loss, nangangayayat. Ay, payat po ako noon, talagang payat. Dati ka ng payat? O lalo ka pa nangangayayat? Last pa, payat. Aha. Pinagpapawisan sa gabi? Hindi ko naman na. Makati ang balat? Hindi rin? Hindi. O nahihirapan huminga o madaling mapagod? Paminsan-minsan lang po. Kasi yung last nalaman lang namin yung nagpa-practicum na ako Tanungin natin, binayopsi ka? Yes. Sa hospital ba? Apa. Do you remember saan? St. Luke's. Masakit? Yung alin po yung pagka-biopsy? Dito po. Dito sa kilikili? Kasi mataas mo tolerance ka sa pain. Kaya tsaka medyo... may anesthesia yun. Pag wala, parang okay lang naman po. Kinuha yung buo o tinusok lang? Kinuha yung buo. So excisional biopsy ang tawag po doon. So tinanggal yung buo at tiningnan kung ito ay anong uri. Sinabi ba sa'yo kung anong uri ito? Opo, Hodgkin's. So it is a Hodgkin's type of lymphoma. That means may nakita po sila nung particular na Reed-Sternberg cell. Ipakita natin direct yung picture number 4 at nandito po yung Hodgkin's, nandyan sa kaliwa po ng screen ninyo at makikita ninyo yung kulay pinkish na malalaking cell was discovered by a scientist, Dr. Reed. At siya yung nagsabi, ganito ang Hodgkin's. Kung titingnan natin yung non-Hodgkin's, iba. Parang normal lang na red blood cell, white blood cell, kaya lang mas marami yung white blood cell. May stages po ang lymphoma, particular ang Hodgkin's. Anong stage ang sinabi sa'yo?
Third stage po. Third, may idea ka ba tungkol sa 1, 2, and 3? Ang pagkakaalam ko lang po, kasi after nun, nung nalaman na siya ay lymphoma, parang in-advise na magpa-bone to determine na rin Bone yung marrow bone marrow biopsy. test. Bone marrow. Oh. Bone marrow, masakit. Oh, tutusukin sa likod yun. Masakit. Ginawa sa'yo? Opo. O, mamaya, ikwento mo sa amin yun. O, pero, Tapos, nung nalaman na, kasi hanggang abdominal part Yung- yung cancer. So, hindi siya nakakita nagpunta ng mga sa... bukol. Opo, hanggang dun Abdominal lang. area. Pero wala nakita sa bone marrow. so sa bone marrow wala. Pero sa Wala. kilikili meron. Opo, saka Sa meron sa leeg? likod, meron din daw sa likod ng heart. Sa likod ng heart. At saka sa tiyan. Opo. Ayun. Mayroon po tayong picture direct na ipapakita paano ang staging ng doktor sa stage 1, 2, and 3. Tingnan natin po ito direct. Picture number 5. Ayan, no? So, kung titingnan nyo yung 1, kilikili, leeg. Yung 2, ayun, no? Kilikili, leeg, hanggang tiyan. Yung 3, ayun, umiikot na siya. Minsan kasama pati sa may atay, sabi mo nga sa likod ng puso, etc. Parami ng parami. Parami na. Parami ng parami. So, may mga tao natatakot na kagad, no? Stage 3, natakot ba si mama, si papa? Of course. Hindi na lang nila pinakita, pero alam ko takot yan. Ay, ikaw, natakot ka ba? Siyempre, meron stage din po, pero hindi tayo nag-dwell dun sa... Sa takot. Really? At that Yes. moment, ano ka na nun? Are you a believer? A spiritual Yes, kasi believer ka na? born sa Christian family. You're born at a Christian. I respect and salute. Nandito po si Papa at si Mama sa kaliwa. Ayan. So, pinalaki ka na ganon to be strong. Pero hindi ganun kaagad. Pero nung sinabi sa akin talagang pray ako. Pray. Kasi wala rin ako magagawa. Sabi ko, Lord, ikaw nagbigay ng buhay ko. You can easily take it away. Tapos, let your will be done. Tapos, whether you believe it or not, talagang yung peace niya nandun. Sabi ko, let's go. Sige, one day at a time tayo. Ganun. Let's go. Let's go and So, let's fight go. this. Nagbabalik po tayo. We'd like to welcome you back. This is Dr. Edwin Bien. At ang ating question of the day, ano ang iyong Holy Week diet? Pero bukod doon, tinatalakay natin ang kabutihan po ng fasting regarding sa ating health, pati na rin sa ating spiritual well-being. Ayan. Okay. So ngayon, tutuloy natin ang ating kwentuhan dahil nabanggit ko nga, ano ang nangyari na sa'yo? Na-diagnose ka na may stage 3. Ayan. What's your next step? Since dun po ni-refer kami sa isang oncologist Onco. doon sa St. Luke's, di St. ba? Luke's. Okay. And then, it was recommended that mag-undergo ako ng 16 sessions ng chemo. 1-6 session ng chemotherapy. Chemotherapy. This was at the age of 20 years old, Aba. And that's how many years ago? Lalabas ang edad. Okay, Semana Santa. Sige, kalimutan natin yun. Basta, that is more than 10 years Diba? ago. It's more than 20. Oh, wow. Sige. So, naka-schedule ka ng 16 session of chemo. Apa. And then, what happened? And then, so, actually, yung first chemo ko po was the day after my graduation. Yan. So, Wow, nag-graduate ka muna. Nag-graduate ako ngayon ng Sunday. The next day, nag-chemo ka na. That's the first. Tapos Wow. kailangan, So, takot na takot ka nun. talagang inulan ako ng prayers eh. So, talagang by God's grace lang din po. Pero syempre, di ko naman aalisin na natatakot din ako dahil alam ko pag chemo ang doon ako sa nagdunal sa pag nag-chemo, natatanggalan ng buhok. Nakalbo ka ba? Nakalbo ako. Pero nakalbo on the ka. 5th, hindi kalbong-kalbo po, pero on the 5th session, medyo parang Gollum na. Yung sa Smigol. Sa Lord of the Rings. Medyo hindi na rin po kaakit-akit o kaganda-ganda. My precious! Yan. Ganyan. Tapos? So, shave na lang tayo. Sinave mo. Wag naman magkaroon ng inferiority complex masyado. And then? So, yun po. So, actually, yung sakit ko po, na-share din naman siya with sa church. Good. At that time, sa Cornerstone pa po ako noon eh. Okay. After that, so pinag-pray. And on the sixth session,
hindi na talaga kaya ng katawan ko. Medyo talagang, kung payat ako noon, talagang pumayat ka thinner, ng todo. thinness, ganyan po. Tapos? Tapos, a friend of ours, family friend, church member, si Kuya June Dilig and Ma'am Vicky Dilig, ay talagang blessing June yan. Dilig? Yes. Yeah, I remember the name. Oo. Yan po ang nagsabi. Sila ang nag-recommend sa amin sa'yo. At ang ganyan. So, ma'am, sir, thank you. And that was 2004. 2004. Okay, so It is basically, now 2024. 20 years 20 years ago. na tayong Magkakilala. magkakilala sa doktor namin ngayon for 20 years. So talagang go to Dr. Bien. So, hindi mo na tinuloy yung chemotherapy? After that po, hindi na. Kasi Hindi na. nagpunta na po kami sa inyo. And we did our own treatments? And yes, pero kayo kasi, actually kaya din na umalis kami, parang yung treatment, yung chemo, kasi siya, hindi siya pwedeng maanohan ng light. Yun ang sinasabi na dahil mawawalan ng effect yung gamot. And at the same time, yung vein ko po, nasunog. Yeah, I saw that. I remember. Yes. Kulay So, itim. medyo hindi na siya kaya. hindi na maganda. Marami po ang verse, pero ito, one-liner lang, pero malaki impact yung Psalm 23:1. Okay, Psalm 23:1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Or sa ibang verse, I shall lack nothing, ganyan. Kasi kung si Lord ang mag-shepherd mo, nasa life mo siya, definitely hindi ka na wala ka nang kailanganin pang iba. Yun. Meron ding isang verse, madami rin. Go ahead. I will never leave you nor forsake you. Okay. Yun. Tapos meron din po sa Job 23:10 na, for when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Yan. Tsaka in everything give thanks. Mga one-liner lang po yan, pero talagang pag nandun sa mga situation na talagang, the Lord is my shepherd, I shall not want. Tapos, pag may ganyan, in everything give thanks kasi for all things work together for good. You know, people who are suffering, no, nung mabibigat na karamdaman, ang pinakamahirap daw sa kanila is when they are alone at night, everybody's asleep, supposedly everything is quiet, pero hindi sila nakakatulog, ikot sa isip nila yung tungkol sa karamdaman nila at lagi nilang naisip, naku, what if? Di ba? Nangyari din po yan sa akin. What if? Stage 7 na pala to. Lumampas na ako sa stage 4. Parang bagyo. What if? Hindi na ako gumising. Di ba? Yon. So, then you will need to hear about this one-liner na kamukha ng sinabi mo. Opo. Kahit mga ganun lang, parang uulit-ulitin mo and then it's all to help parang to listen to Christian music kasi mas nakakatulong po yun. Talagang, nare-remind ka, ganyan. Yun. Mga kaibigan, mga kapatid, that is Miss Feline Ferriols.